Ang mga mandirigmang ito ay bumagsak sa mga mahihirap na palaboy, at tanging sipol lamang ng kanilang mga espada ang tumunog sa hangin na parang isang nakamamatay na simponya. Ang mga palaboy ay walang kapangyarihan laban sa mga napakahusay na mandirigma na ang kanilang mga pagsisikap ay bumagsak sa hindi mababasag na pader ng kasanayan. Ang young master ay nagmasid ng may paghanga sa nangyayari sa larangan ng digmaan. Natulala siya nang makitang lumipad ang maskara sa isa sa mga mandirigma. Ang kanilang hindi pangkaraniwang mahahabang mga braso at binti ay nagpapahiwatig na sila ay napakabata pa, ngunit ang kanilang mga katawan ay nakaunat sa limitasyon na tila hindi ka panipaniwala kung paano sila makatayo. Ang kanilang mga limbs ay dinala sa perpektong sukat upang makabisado ang martial arts, at ang kanilang mga balangkas ay nababagay sa mga kinakailangang kondisyon na nagbago sa kanila nang hindi nakilala sa maikling panahon. Bilang karagdagan, ang mga mandirigmang ito ay ganap na nasakop. Wala silang nararamdamang sakit, walang sariling iniisip o ninanais, kahit nanginginig ang katawan nila sa takot, hindi sila maaaring tumigil hanggat hindi sila nakatanggap ng utos. Ang mga mandirigmang ito ay hindi kailanman mahahanap ang kanilang sarili o maibabalik ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa mabuhay hanggang 20 taong gulang. Ang kahabag-habag na ito ay ginawang mga makina ng kamatayan ang mga batang ito, at nilayo na gawin din ito sa anak ng kanyang amo. Ang matanda ay tumigil sa pagtatrabaho, na humihiling sa kanya na huwag magmadali para sa kanyang intervention ay maaari lamang magpulala ng sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga swordsman na ito, ang elite unit ng Dragon Union, ay hindi natatakot sa kamatayan, sa paniniwalang sila ay mamamatay para sa ikabubuti ng kanilang union. Kung narito sila, nangangahulugan ito na isasagawa nila ang anumang utos, papatayin ng daan-daang tao ng walang pag-aalinlangan at hindi man lang kumukurap. Tinanong ni Don Su ang pinuno ng Haban SA kung tatayo ba siya at panuurin ang paglala ng sitwasyon. Napagtanto niya na hindi ito magiging madali sa una, ngunit tiwala siya na sila ay magtagumpay. Pagkatapos ng lahat, si Gabon at ang Five Dragon Union ay hindi kailanman naging kaalyado, ngunit sinubukan nilang huwag sirain ang kapayapaan sa pagitan nila, palaging sinasamantala ang iba. Ang lungsod ng Ganja, kung saan pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa hustisya, ay talagang nagtatago ng maraming lihim, ngunit ang lahat ng mga pangakong ito ng katarungan ay paulit-ulit, para lamang sa kanilang sariling pakinabang at tubo. Gayunpaman, iba ang hari ng digmaan, hindi tulad ng iba sa kanila. Hindi siya napapailalim sa kasalukuyang hindi sinasabing mga batas, at sa sandaling namagitan siya, maaari siyang maging target para sa Five Dragon Alliance, o maging ang taong mapipilitang managot sa nangyari ngayon. Maaaring hindi narinig ng matanda ang nangyari, ngunit narinig ng young master ang pag-iyak ng mga bata. Hindi niya alam kung takot sila sa goblin o baka kung ano pa, pero siguradong ayaw nila dito. Maaaring tawagin siya ng Five Dragon Union kung ano man ang gusto nila, ngunit wala siyang pakialam, basta pumikit sila sa sakit at pagdurusa ng iba. Kahit na gawin nila ang digmaan, hari ay hindi salungat sa tawag ng kanyang puso. Ang sinabi lamang ng matanda ay hindi naunawaan ng matalinong lalaki ang sinabi ng young master. Hindi niya sasalungat sa tawag ng kanyang puso, at tiyak na ito ang tamang landas na tatahakin ng lahat. Walang alinlangan, tama ang binata. Ang takot ng mga bata ay tinago at pinigilan ng kalooban, tulad ng matandang ito, na matagal nang nagtatago, na hindi napapansin ang kaguluhan, na itanong niya sa sarili kung bakit hinahayaan pa niyang mag-isip ng tubo samantalang ang kanyang mga anak ay itataya ang kanilang buhay para sa kanya. Isang aral mula sa binatang ito ang nagpaisip sa kanya na hinugot ng matanda ang kanyang letigo na naghahanda para sa labanan. Kung sasabihin ng batang lalaki na kailangan niyang makilala ng personal si Gian Saiko, kung gayon siya mismo ang pupunta doon, at ang matanda na ang bahala sa puting swordsman. Sa puntong ito, desidido siyang sumugod sa labanan, hindi nag-atubiling ituro ang kanyang letigo sa pinakamalapit na palaboy. Sa isang salpok, umiikot siya sa paligid ng labanan, lumilipad ng diretsyo sa kalaban. Ang isa sa mga puting swordsman ay nakipag-agawan pa lamang sa kanyang mandirigma, ngunit isang malakas na lubad ang humawak sa kanyang braso. Nakapulupot ang lubad sa kanyang braso, at pinilit ito ng matanda sa tagiliran na may malakas na paggalaw ng lakas.
Sa pamamagitan nito ay nailigtas niya ang kanyang mandirigma at determinadong pumasok sa laban. Napanatili niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang lakas, o ang pananampalatayang ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas kung saan siya ay lalaban na parang baliw, at hindi mahalaga kung siya ay isang matandang mandirigma o isang ordinaryong palaboy. Matapos ang pag-atake ng matanda, hinayaan ng swordsman na mahulog ang kanyang sword mula sa kanyang mga kamay. Tumingin ang matanda sa kanyang kalaban at sinabing hindi dapat bitawan ng isang tunay na eskrimador ang kanyang espada. Sinabi niya na ang bastos na ito ay lumabag sa panuntunang ito, at ngayon, hawak ang espada sa kanyang mga kamay, kailangan niyang ibalik ito. Inilunsad ng matandang lalaki ang espada nang may hindi kapani-paniwalang puwersa, at lumipad ito, na walang alam na hadlang, tinusok ng sword ang may-ari nito, at nakaramdam siya ng hindi matiis na sakit. Ang isa sa mga puting espada ay natalo dahil naniniwala ang matanda sa kanyang kapangyarihan. Ang swordsman ay bumangga sa isa sa mga gusali ng napakalakas kaya't nanatili siyang nakakadena dito magpakailanman na may espada sa kanyang dibdib. Nang makita ng ibang mga espada ang nangyari sa kanilang kasama, binalaan nila ang lahat na mag-ingat dahil hindi ganoon kadali ang kanilang kalaban. Napagtanto nila na ang matanda ay hindi ordinaryong kalaban, at hinimok ang lahat na maging handa sa labanan. Lumingon ang matanda sa kanyang mga palaboy, tinawag silang mga tanga, at tinanong kung gusto nilang pumunta sa susunod na mundo kasama niya. Ngayon ay kailangan nilang labanan ang mga mandirigmang ito ng isa-isa. Mula ngayon, ipapakita niya sa kanila kung ano ang tunay na habon, at hindi lang ito isang grupo ng mga mababang mandirigma. Ang mga tumatanggi ay dapat kumilos tulad ng mga tumatanggi, at hinding-hindi sila lalaban ng mag-isa. Inutusan niya ang kanyang mga mandirigma na sama-samang atakihin ang mga swordsman, upang hindi sila bigyan ng pagkakataong kontrahin ang pag-atake. Pinalibutan ng mga mandirigma ni Habon ang mga puting espada mula sa lahat ng panig, at pinanatili ng matanda na kontrolado ang buong takbo ng labanan. Wala pang nakakita ng ganoong pagtitipon ng mga palaboy sa isang lugar, lalo na sa mga ganitong teknik. Ito ay isang espesyal na pormasayon ng habana na nilikha upang pigilan ang kalaban. Hinampas ng matandang lalaki ang kanyang latigo sa gitna ng grupo ng mga espada, at nagkalat sila sa iba't ibang direksyon sa kabila ng pag-iyak ng kanilang mga pinuno para sa pagkawasak ng bawat isa sa kanila. Ang mga mandirigmang Habon ay nasa lahat ng dako sa paligid. Sila ay tumama ng may bilis ng kidlat, hindi sa pamamagitan ng mga espada, ngunit sa pamamagitan ng ordinaryong mga patpat. Ang mga pag-atake ay tumama sa kanilang mga kaaway kung saan mismo sila nasaktan, na nag-iiwan sa kanila ng walang pagkakataong lumaban. Ginawa nilang manginig ang elite swordsman sa lakas na ipinakita ng mga palaboy na ito. Ang isa sa mga mandirigma ni Gavin ay tinusok ang isang swordsman gamit ang kanyang mga tauhan na ginawaran siya ng walang awang pag-atake. Isang matalim na sipol ang narinig mula sa isa sa mga palaboy, na parang hudyat ng pag-atake. Tinapakan ng swordsman ang palaboy na patpat at itinulak palayo na parang nasa isang pambuelo. Tumalon siya sa hukbo ng mga hamak na ito. Tiningnan niya ang mga ito na para bang sila ay kanyang biktima, naghahanda sa isang nakamamatay na pag-atake at sirain sila. Ngunit ang mga palaboy ay hindi kasing simple ng tila, nagtutulak pabalik sa kanilang kapwa-tao. Hinding-hindi nila iiwan ang kanilang sarili sa problema, at ang isa sa kanila ay tumalon ng mas mataas kaysa sa swordsman mismo. Hinampos niya ang ulo ng eskrimador gamit ang kanyang tungkod, at sa sandaling iyon, nabasag ang kanyang bungo sa lakas ng pag-atake na parang isang kaunang tao, nahulog siya sa lupa, hindi man lang naabot ang kanyang layunin. Ang mga palaboy ay nagsimulang sumulong, gamit ang isa't isa bilang mga tirador upang ilunsad ang kanilang mga mandirigma sa himpapawid. Tumayo sila sa ibabaw ng isa't isa, bumuo ng isang nakakasakit na linya, handa para sa isang mapagpasyang pag-atake. Ang kanilang pormasayon ay tinawag na humahawak sa kalaban, at kahit na may nagtangkang tumakas, hindi sila magtatagumpay. Tumingin si Don Soyo sa mga palaboy at nakita niya na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ngayon ay kayang-kaya na niyang magsaya, mabilis silang kumilos. At naisip niya na si Gabon ay isang tunay na kamangha-manghang tao mula sa balkonahe, pinapanood sila ng Black Traitor. Siya ay namangha sa paglaban, at nakita ang kanyang piling hukbo na natutunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Siya ay nag-iinit sa galit,
hindi naniniwala na ang mga kahabag-habag na palaboy na ito ay maaaring tumayo sa kanyang piling hukbo. Parang hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, ang Young Master ay tumingin sa Black Traitor, nakita siya bilang isang biktima. Isa na lamang ang natitira, at tila may mga bagay na dapat pag-usapan sa kanya si Gion Saik. Nagdala siya ng isang bata sa Moen clan. Ang Archer, na armado ng maraming palaso, ay inisip na ang batang ito ay tumutulong lamang sa isang matandang padyak mula sa Gaiban. Hindi man lang naghinala ang Archer na sasali sa labanan ng bata, sa sobrang bilis, kinarga niya ang palaso at hinayla ang tali ng kanyang busog, binitawan ang palaso, lumipad ito mula sa kanyang magandang busog diretso sa ulo ng Young Master. Mula sa sandaling iyon, ang mamamana ay pumasok sa labanan na handang ipagtanggol kung ano ang nararapat na itinulak niya sa lupa. Tumalon ang bata sa bubong ng gusali. Siya ay may target sa harap niya, ang pinuno ng Black Traders, na galit na sumisigaw sa mga walang kakayahan na sundalo na hindi makalaban sa mas mahihina. At tulad ng isang kidlat, lumilipad siya sa scoundrel sa sandaling malapit na sa kanya ang bata, ang Black Merchant. Kung alam niya na mangyayari ito, ay matagal nang tumakas. Tumangala siya at nakita ang isang malaking panganib sa kanyang harapan, ang hindi kapani-paniwalang enerhiya na nakapaloob sa anyo ng Young Master. Nakaupo na si Lady Sayo sa balcony sa tabi niya, titig na titig sa kanyang mga mata. Ang Black Traitor ay sumigaw, nagtanong kung sino siya, at nanginginig sa kanyang kapangyarihan. Iniunat ng lalaki ang kanyang palad sa kanya, nais na sagutin ang halimaw ng ilang mga katanungan. Ipinaalala niya sa kanya si Hansan at tinanong kung naalala ng traitor na dinala niya ang isang bata sa Moen clan 12 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang bata ay walang oras upang ipagpatuloy ang kanyang tanong, dahil ang isa sa mga hamak na hindi niya napatay kanina ay pumagitan sa laban. Sinabi ng Archer na nagkita na sila noon, at hindi niya maisip na mangyayari ito sa mga ganitong pagkakataon. Sa anumang kaso, natutuwa siyang makilala si Lady Sao. Hinayla ang pisi ng kanyang busog, pinunan niya ang palaso ng banal na enerhiya. Isang napakalaking at hindi kapani-paniwalang malakas na arrow ang lumipad diretso sa Young Master na may hindi kapani-paniwalang bilis. Naririnig lamang ng bata ang kaluskos ng palaso, na naputol ng palaso at nahuli ang hindi kapani-paniwalang bilis nito. Ang palaso ay tumama sa batang lalaki na walang inaasahan, at lumipad sa kanyang katawan, na nag-iiwan ng bakas ng nakamamatay na enerhiya. Ang batang lalaki ay lumipad palabas ng balkonahe ng bahay na ito na natama ng palaso at lumipad sa gilid ng may malakas na pagtagilid. Hindi niya maintindihan kung paano ito mangyayari dahil wala pang palaso ang dumaan ng napakalapit sa kanyang katawan at nagdulot ng labis na sakit. Hinawakan niya ang arrow na nakaipit sa kanyang katawan, sinusubukang bunutin iyon. Na-realize ng guy na dapat kanina pa niya pinatay ang kontrabida, pero hindi na mababago ang nangyari. Sa pakiramdam na nakahihigit sa lakas, nagpa siya ang mamamana na ipagpatuloy ang pagbaril sa Young Master. Ang Black Trader ay natuwa sa gayong engranding palabas, at pinuri ang matandang Archer, na tinawag siyang isa sa pinakamahusay sa mundo na ganap na nagbigay katwiran sa kanyang reputasyon. Wala nang makita o marinig ang Archer, maliban sa pagmasdan ng may kasiyahan ang resulta ng kanyang kamanghamanghang gawa. Ang kanyang palaso ay may kakayahang tumusok kahit isang brilyante at isang malakas na kalasag sa enerhiya. Pero nahuli ito ng bata at nabunot sa kanyang katawan. Hinawakan ng Young Master ang palaso sa kanyang mga kamay at maingat na sinuri ang dulo nito. Napagtanto niya ng walang pag-aalinlangan na ang palasong ito ay medyo mabilis at halos tamaan siya mismo sa puso. Inihagis ng bata ang palaso sa lupa, nagalit sa mamamana na naghihintay ng tamang sandali para umatake. Inamin niya na ang pagtatangka ay hindi masama, ngunit ito ay isang malungkot na irony, dahil ito ang una at huling pagkakataon ng mga mamamana upang patayin ang Young Master. Sa sandaling pinagmamasdan ng mamamana ang kanyang kalaban gamit ang kanyang mata ng agila, siya ay sinalot ng pagkabalisa. Isang panginginig ang dumaan sa kanyang katawan, at nagsimula siyang manginig. Alam niyang napakalakas ng enerhiya ng lalaki, ngunit hindi niya napagtanto na ganoon pala ito kalakas. Ang panggigipit na ito ang nagparamdam sa kanya ng parehong takot na mararamdaman sana ng 4 na magigiting na mandirigma. Kung mabubuhay ang taong ito, kahit na ang 4 na pinakamalakas na mandirigma ay hindi makakalaban sa kanya.